Good morning, good morning. Punta tayo sa Health Cube. Yung mga boys nandun sa biyahe sila papuntang Kabukiran. Mga riders na DJ DLS, naka-schedule sila today going to Pulilan, Bulacan, dun sa lugar na pinuntahan namin na maganda. Shout out sa mga tao dun na pinagbibigyan kami lagi na 100 lang yung entrance instead of 200 plus. Merong 250 pagkasama yung tour sa bahay. But anyways, naisip ko nga na yung may-ari dun, since hindi naman daw nila kailangan ng pera pero the point na mayroon silang ganun na pwedeng mag-breakfast in the morning, I think hindi na kailangan magbayad ng 200 something kasi una mga parts, yung destination kasi nila malayo, tapos yung mga riders kasi alam mo naman na iba-ibang lugar sila, di ba? So I guess they take that opportunity na kahit paano sales pa rin yun sa kanila kung tatanggapin nila yung 100 pesos as entrance fee, kasi ang pagkain kasi worth 300 pesos so aabutin ka rin ng 400 pesos more or less dun sa food, kasi ang target naman talaga natin mga riders, lalo na pag mga bikers, is just to eat there, no? Enjoy yung ambience, kasi maganda yung ambience nila masyadong kabukiran maganda siya talaga Tapos maganda yung CR, malayo, tsaka malinis yun yung CR, mga ganun. Particular pa naman ako sa mga ganun, yung CR. Tapos malayo sa sa lugar ng pinagkakainan. Oops. Grab driver, bigla ka na lang pinahan hindi man lang hindi man lagi. Sa second time pa naman pumunta yung mga boys doon is yung mag-request ka na kung pwede 100 pesos lang yung entrance. Medyo malaki kasi yung 200 kasi isipin mo kung 200 tapos 300 yung food, abot ka ng 500, that's too much. Kung marami namang mga riders, di ba? Ngayon ilan sila ngayon? Sobrang 10. Last time kami dun 4 lang kami. So malaking bagay na rin yun By the way, na-bad trip ako dun sa pagkain dun sa Ermitanyo dito sa Marikina, mga pards. Kung familiar kayo sa place, maganda yung pagkain. I mean, masarap yung pagkain, pero sobrang liit. Siguro mga 2 inches lang yung yung meat, tapos 1.5 inches yung kapal. Yung lapad is 2 inches for 180 pesos. I think ang binayaran ko dun is yung yung fried rice nilang mga Ermitanyo na fried rice nila na masarap Ang pinili ko kasi is yung beef rice meal ang tawag nila. So beef rice meal ang pinili ko sa na yon. Tapos ito pa matindi, ang tagal ng servings, grabe. Yan sa Ermitanyo sa Marikina, 1 oras yata kami naghintay. Ako yung pinaka first na tao nag-order sa grupo namin, kasi sobra 10 yata kami. Buti na lang umulan, kasi kung hindi umulan yon, tapos sobrang ganun katagal ang servings, nagwala na ako doon sigurado. Buti na lang umulan at nagmotor naman kami lahat at pinahupa namin yung ulan. At yun nga, nung nahupa ng ulan, hindi pa rin na-serve. Isipin mo, ako yung pinakauna ako yung pinakauna ng order, tapos ako yung pinakahuling binigyan ng pagkain. Tapos na nakita ko yung pagkain, sobrang liit. Sabi ko, ito lang, gaano ba kahirap lutuin to? Ay, sobra. Tapos buto nagbigay sila ng complimentary food for sa sobrang tagal ng servings nila. Potato chips na ewan na hindi ko maintindihan, hindi ko na rin gusto. In fact, hindi nga ako kumakain ng ganun be honest, sa sobrang stress ko, nakabili ako ng ref kahapon.
Ganun lang ma-stress, ano, kakaiba. So napalitan tuloy yung ref ko. Ay ayoko ma-stress. Dito na tayo sa promenade. Alright, so again, yun nga, na-stress sa pagkain, sobrang tagal, nagutom. Nung sa Ermitanyo, bumili ng ref the next day. Ay, huwag niyo akong gayahin na magastos yung ginagawa ko. Pero syempre, hindi naman talaga reason yun para bumili ka ng bagong ref. Nagkataon lang mga parts na kailangan ko na rin talaga palitan yung ref ko. Yes, matagal na rin yung ref ko, That's since nagkasama kami ng misis ko, niregalo ko yun 13 years daw. Anyways, a few moments later. Ipit na lang, Nipit ko na lang yung microphone ko. Kaya naman ipitin. Sad day, sad day. Sad day today. Hindi dahil sa check-up. Good yung mga check-up natin, no? Good thing, okay yung ating results sa ating binasa ni Doc. Yung aking results, okay na okay siya. Ang hindi good day is yung nilipat na ng area yung Health Cube dito sa Green Hills Promenade. Bale, ang paglipatan nila na lugar dito pa rin, pero I don't know, somewhere in Green Hills, which is wala silang ni-reveal kung saan banda. So yun, mga parts, itong helmet ko pala, itong rook natin, sa mga hindi pa nakakaalam, in-upgrade natin to mga parts, so in-upgrade natin to based dun sa gusto kong mangyari sa kanya. Kasi at first, kaya bakit ko siya in-upgrade, ang kulay talaga nito is kulay red. So if you can check my video, my previous video, nandun yung process of upgrading this one, from part 1 to part 3. So tatlong beses yun, hanggang part 3 yun. So you can check the video para at least makita nyo yung paano siya na-upgrade. Tapos dun nyo makikita na madi-disappoint kayo sa helmet na to at first, kasi kung bibili kayo nito mga parts, first thing na ma-experience nyo talaga is mainit yung helmet. Mainit yung helmet kasi wala siyang airflow. Wala siyang airflow na mararamdaman mo sa mukha at sa ulo. So kung titinan nyo yung video ko, previous video, itong dito nilagyan ko yung airflow niya, pati yung likod nilagyan ko rin ng airflow kasi talagang wala siyang airflow doon. So yun ang nangyayari. So naglagay tayo ng airflow para mas maganda yung takbo ng hangin sa loob ng helmet o sa ulo ko. So ngayon ramdam ko na yung aking hangin, diba? Kahit paano meron na siya dito kasi siguro nung binuksan ko to, siguro mga 10% lang ng hangin na makuha mo dyan lalo na sa likod, zero. Well, disappointed ako actually noong time na yun na nung binuksan ko siya, kasi kahit paano 4,000 pesos pa rin to kahit paano so what can you expect with that price, diba? So guwapo lang siya talaga tingnan. So from red, ginawa ko siyang black. Now ngayon, pinakarbonize ko siya, pinakarbonize ko siya dun sa Bulacan. At okay yung results. Never ko pa ginamit yung clear glass nito. Baka gamitin ko na siya, kasi masarap naman siya gamitin talaga lalo sa gabi. Maganda siya lalo nung kinarbonize ko na to. Sobrang ganda. Ayun, bibili kayo nito, yun lang yung mga points na kailangan yung tingnan o paramdaman. Talagang magugulat kayo kung bakit pawis na pawis yung ulo nyo pag gumamit kayo nito, dahil wala siya talagang airflow.
Yun lang yun mga parts ang problema niya. The rest, okay na okay yung item. Okay na okay yung helmet. So far, okay na okay siya. Kung tatanungin nyo, itong visor na itim na to, kung wala kayong problema sa gabi na magbiyahe na nakatint yung visor nyo, then go for it. Maganda siya tingnan. Gwapo ka tingnan, pero yun nga, indahan-dahan ka lang. Kasi madilim siya talaga. Ito, ginagamit ko to during lunchtime. Yung time na sobrang iinit, na hindi mo na kailangan ng additional visor or sunglasses. Ito siya talaga, the best gamitin. As in, the best siya. Kasi nga, sobrang dilim niya. So, yun lang, no? Kung wala kayong problema sa, kasi ako sanay naman kasi ako na nakatint yung kotse ko eh. Parang super black yung tint ng kotse ko sa harap, no? Yung windshield ko katint. So sanay ako sa ganun, kaya okay lang sa akin. Pero pag hindi kayo sanay, then I suggest yung clear visor ang gamitin niya. Usap kami ni Doc, sabi niya nagmotor din daw siya dati, pero natumba daw siya eh. Naipit siya sa motor nung biglang mandar yung kasi nakapark daw yung jeep. Tapos lumiko siya sa kaliwa, tapos bigla dong umandar yung jeep. So hindi niya nabantayan na umandar. So, in other words, tumba siya. Mabigat daw. Naka 400cc din siya. So sabi ng asawa niya, huwag na daw magmotor. Huwag naman. Yung mga asawa dyan, yung mga pards yung mga asawa nyo, huwag niyong pigilan yung husband niyo kung ano yung gusto niyang mangyari sa hobby niya. Kasi kaligayahan ng motor sa totoo lang ako never naman ako talaga nagmotor, as in hindi ito, yung kapatid ko talaga ang mahilig nito, hindi ako. Kaya lang naman ako nagmotor dahil sa pangarap kasi namin ng kapatid yun na namatay na yung kapatid ko. At pangarap kasi namin na pumunta ng Mindanao na nakamotor. Yun kasi yung totoo dun Tapos syempre gusto ko siyang sabayan. Yun ang mahilig talaga, hindi ako. Yun ang rider sa amin. Kasi sabi nga ni Doc na pinigilan daw siya ng asawa niya na magmotor. Sabi ko, sayang naman. Kasi Doc, sabi ko, kasi yung mga may asawa kung narinig nyo to huwag nyong pigilan yung asawa nyo. Kung yun lang sa tingin yung kaligayahan ng asawa nyo, kung hindi naman ng babae yung asawa nyo, hindi huwag nyo nang pigilan. Kasi sus ko, ako ayoko mang babae. Kasi unang-una, nakakasira ng negosyo. Manghingi pa ng iPhone sa iyo. Wala naman tayong pambili ng iPhone. Hindi nga ako makabili ng iPhone diba? So wag ganun. Huwag niyong pigilan. Instead, suportahan nyo. Kasi yung wife ko naman sumusuporta na sa akin ngayon So yun. So suportahan nyo. Kasi wala kasi ako wala talaga akong kaibigan dito sa Manila, to be honest with you guys, mga pards. Wala talaga akong kaibigan na matawag kong kaibigan. Kasi normal naman na kaibigan ko yung mga nasa photo video industry. Normal lang sila, hindi talaga yung typical na nakakasama ko every now and then. Yung mga grupo namin sa DJ TLS Riders, sila talagang masabi ko na solid yung pagsasamahan diba? So nagulat nga asawa ko kasi daw ako naman homebody lang talaga ako masaya na ako na nasa bahay. To be honest with you, kaya ang laki ng TV mo so masaya na ako na nasa bahay ako nanonood ng TV. Okay na sa akin yun. Pero sabi niya, mahilig ka na magmarkada ngayon sa akin. Hindi lang naman ito, rides lang every Friday, minsan Sundays, minsan Tuesday, depende kung walang ginagawa, diba? Yun lang naman ang mga barkada. Pinag-usapan namin kung bagay-bagay pagmumotor, diba? We never talk about business. Ano lang talaga, usapang lalaki. Alam nyo na yun, kung ano mga usapang lalaki,
Diba? So, yun lang. Masaya ako, to be honest. Masaya ako sa mga kasama ko ngayon. Walang halong, ano yun, chemical. Walang halong kaplastikan yun. Basta masaya ako. Yun lang. So, at least kahit paano, nagkakaroon ako ng mga friends other than photo video friends ko. Kasi pag sa photo video friends, naging friends lang kami. Syempre, kasi kasama ko sila sa industriya, di ba? Kasama ko sila sa events, yun lang yun. Pero pag wala na, minsan nagtatawag din, nagtatext din kami. Mayroon akong friends na 3, shout out kay Paolo at saka VJ, mga ganun, mga other close friends ko yun. Yan yung kalami na nagchat-chat kami lagi. So yun yung mga bagay na ano. So sa mga may asawa dyan na sabi nga pag na-disgrasya ka, basta hindi naman ganun ka major. Kasi kay Doc hindi naman major naipit lang siya sa motor nagulat lang yun pagligo ng jeep. Pinatigilan ng asawa huwag niyong pigilan, promise, huwag niyong pigilan. Ako hindi ako mapigilan ng asawa ko kasi yung goal ko na makapunta sa Mindanao at sumali ng Ironman, nandun pa rin yun, hindi mawawala yun, nandun pa rin yung goal ko na gusto kong sumali kasi gusto ko siya kahit nakakapagod yun, pero okay lang, it's an experience anong gusto mo? Kung kailan pa tumanda na tayo, maabot na tayo ng mga 60. Ako 54 na ako, to be honest with you guys. I'm 54 years old. And my target is before I reach 60, gusto ko makuha ko na, ma-achieve ko na yung mga bagay na yan. Kasi when you reach 65, I might not able to do that again. Saka mo sisihin mo sa sarili mo, hindi kasi kinigilan ako ng wife ko wag. Part of the lesson is matumba ka, yun lang yun. Ako natumba na ako natumba na ako sa motor ko, gas na to, yes. Pero hindi ko binibaby tong motor na to ang binibaby ko lang dito yung makina, pero yung katawan niya, wala akong pakay kung magasgasan siya. Yun, basta ang importante sa akin, tumatakbo ng maayos, maganda yung ano niya, yung play niya, okay na ako dun, walang problema. So yun yung mga misis dyan, no? Huwag niyong pigilan yung husband nyo. Kung yan lang sa tingin yung kaligayahan niya, importante dyan, ang kagandahan dyan mga misis, hindi umiinom yung asawa nyo, kasi hindi naman pwedeng uminom yan na nakamotor. Unless gusto niya magpakamatay, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo naman, pag nakainom ang lalaki, ano, may balak na iba, baka lang, hindi ko sinasabing lahat, di ba? So hindi naman ako umiinom, hindi rin ako naninigarilyo. So isipin niyo lang ganun, kasi that's part of life, magkaroon ng barkada. Ako, pag yung asawa ko nagpapaalam sa akin, Han, alis mo na ako, sige, go, saan ka pupunta? Kahit punta kang Tagaytay, go. Ganun ako, never ko sila pinipigilan, kasi minsan part of life yan na magkaroon ka ng friends alright? Masya mga parts, thank you so much for listening. Nandito na tayo sa aking lungga. Thank you again for listening. This is your Moto Gadget speaking. Bye for now, bye.